Smile radiates positive energy. It's what paints happiness on the faces of Calapeños from all walks of life. In Calapan City, it's everywhere! It's what paints happiness on the faces of Calapeños from all walks of life. More than the taste of local delicacies, the aroma, the refreshing feeling, it's what satisfies the gastronomical cravings. It's amidst the hustle and bustle of the busy city life. It's in the embrace of nature's wonder. It's above and beneath the water. It's in the music and color of festivals and nightlife. At ang lahat ng mga yan ay nandito man din sa Calapan! It's the sweet taste of culture and history. From a small village which got its name from the word kalap, which means gathering of wood, Calapan City has transformed into a promising town and now into a progressive city. As the center of commerce and industry and the only city in the province of Oriental Mindoro, it is the home of educational institutions, banks, shopping malls, government agencies, restaurants, resorts, hospitals, and all kinds of establishments. From its humble beginnings, the city continues to transform lives without compromising the love for culture and innate values of Calapeños like excellence, discipline, and hard work. And for Mindoreños, it has been a way of life to say, "Tara, mamasyal sa Calapan." It's what defines us Calapeños, the epitome of discipline and good character. The next time you visit Calapan City, the gateway to Oriental Mindoro, smile and join us as we spread it everywhere. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Ako po ang inyong City Mayor, Malu Flores Murillo. Sa inyo ay nag-aanyaya na suportahan ang isa na namang bagong programa ng pamahalaang lungsod. Ito po ang News on Wheels na ang layunin ay mas mabilis na maipaabot sa lahat ng barangay, lalo't higit sa mga liblib na barangay sa lungsod, ang mga ipinatutupad na programa at proyekto ng aking administrasyon. Sa pamamagitan din ito ay mabibigyan kayo ng pagkakataon na madinig ang boses ng bawat sektor upang sa gayon ay mabilis nating mabigyang pansin ang paglalapat ng solusyon sa ating mga suliranin. Ang opisyales ng barangay bilang inyong kinatawan ay magsisilbing tulay upang marinig ang mga naisin na ambag sa higit pang pag-unlad ng ating minamahal na lungsod. Dagdag pa rito, kasama rin sa konsepto ng News on Wheels ang pagkakaloob ng libreng panuurin na tiyak na magpapasaya sa mga residente, partikular na sa mga bata. Asahan po ninyo, ang inyong Tita Malu ay palaging mag-iisip ng mga kaparaanan upang tugunan ang pagkakaloob ng tamang serbisyo para sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng poong may kapal.
Good day po mga kaibigan. Welcome again sa ating palatuntunang negosyo at iba pa. At tulad ng dati, ipipicture po natin itong isa sa kinikilala po sa larangan ng ganitong uri ng negosyo. Ito po yung Arsenia. At sa layunin po ng ating punong lungsod, Mayor Malu Murillo, na maging ehemplo sa ating mga kababayan sa lungsod ng Calapan, sa bawat isang Calapeño, ang ganitong uri ng mga negosyo sa layunin niya na maiangat ang kabuhay at pamumuhay ng bawat isang Calapeño, kaya po natin ginagawa ang ganitong mga palatuntunan. Kaya sa inyo po mga kaibigan, makakasama po ninyo sa mga oras na ito ang inyong lingkod, Rolly Di Macali po, at siyempre ang aking partner. At ako naman po inyong lingkod, Junard Acapulco. At tama po yung sabi ni partner, isa na naman pong matagumpay at kumikitang kabuhayan ng negosyo dito po sa Calapan ang bibigyang daan po natin na maipaabot ho sa ating mga kababayan paano ba nagsimula. Ito pong sikat na kainan at pasyalan po dito sa lungsod po ng Calapan at ito nga po yung Arsenia's Kainan sa Kabukiran. Marami hong nagpupunta rito araw-araw at hanggang gabi nakikita ko marami hong pumupunta rito at kapiling ho natin ang manager owner ng Arsenia's, si Sir Renan Herrera. Magandang araw sir, bati ka muna sa ating mga tagapanood dyan. Magandang araw po sa ating lahat at kami po ay nagagalak at napili po itong ating lugar para ma-feature din sa programa ng ating city government. Maraming salamat po. Alright. Alam po ninyo mga kaibigan, sa haba ng panahon, marami sa ating mga kababayan, ang ilan dito ay umalis, bumalik. Pero ang pangalang Arsenia, pagdating sa usapang pagkain, partner, pagka nadinig mo yung Arsenia, nakapicture agad sa kanila, merong isang masarap na kainan at meron kang nakikita mga isda sa baba. Yan yung trademark ng Arsenia. Pero alam po ninyo mga kaibigan, ito pong bahaging ito na lugar na kinatatayuan natin sa ngayon, ito dati Pispan to eh. Pero malaman nga natin sir sa inyo, kailan ba talaga nagsimula ito? Nagsimula po yung business, yes, family business, August 2016. Oh, tagal na rin. Then nakuha rin po ni Papa yung name na Arsenia's kay Lola kasi si Lola po yung mahilig magluto nung time niya. So nakuha po ni Papa yun when he was growing up, nung kabataan niya, since laki po siya sa bukid, and then throughout all of his experiences na pinanganak po itong Arsenia's. So tama yung sinasabi ko nung una ay ito ay isang kubo na doon ang kainan, pagkatapos ito'y Pispan? Yes sir. That was 2016. Okay. Oo. So ilang taon na rin na partner, 2024 na tayo, ay di bali 8 years? 8 years. So within 8 years po, heto na siya ngayon. Talagang masasabi natin partner na competitive, at even foreign tourist natin, talagang pwede nating ipagmalaki itong Arsenia's. So ito po, sa kasalukuyang katatayuan ng Arsenia, paano nagsimula ito? Pwede bang ikwento ninyo para sa ating mga viewers sapagkat layon nga ng ating punong lungsod, maging ehemplo, pulutan ng aral, para umangat ang kabuhayan ng bawat isang Calapeño. Maganda marinig po mula sa inyo. Nagsimula po lahat ng konsepto sa karanasan ng aking mga magulang bilang anak na magsasaka at naging magsasaka din naman sila. Okay. So through that experiences po, nakita din nila yung mga naging challenges nung hindi pa city ang lungsod. Nung municipality pa lang na naging city. And then farmer na rin po talaga sila by heart. So nung mga panahong yon, syempre mahirap ang kalagayan, ang estado ng buhay, patuloy silang nangarap. Okay. And then, at sa mga experiences nga po nila, ipinanganak din po itong Arsenia's Bibingka, na kung saan masusi po rin po yung pag-aaral ng aking ama dahil kailangan para sa galapong, makapag-produce ka ng magandang quality ng galapong, kailangan may maganda kang quality ng bigas, yung variety ko anong gagamitin, at para ma-conceptualize po at masabi ng mga taga-Mindareño atin to. Masarap, bigas ang gamit, galapong. Ayun, oo. So meaning, ito mga produkto na inihahain ninyo sa ating mga customer, sariling
produce ninyo, konsepto ninyo. Like katulad nitong bibingka na ito. Apa. Yung mga putahin ninyo. Kayo na mismo ang talagang naghahanda nito. Kumbaga hands-on kayo rito. Opo. Yung ibang products dito po nanggagaling sa diretso na kami sa farm. So, ang nangyayari po is farm to business na. Ang nangyayari, kami na po yung kumukuha sa mga ibang farmers. And then, yung iba, syempre po, kinukuha natin sa sarili nating palengke para matulungan din po natin na mag-circulate ang kabuhayan din ng mga nasa palengke po, nagbebenta ng mga carrots, beans, mga gulay. And then, kami na po yung ginagawa naming produkto yun dito. Galing, So, ganun po yung cycle ng business ng tulungan, parang bayanihan. Yun po. So, sir, ito pong lugar ninyo, hindi po ito malapit sa bayan ng Calapan. Medyo malayo kayo. Ano ho? Pero, sinasadya po itong Arseñas. Ano ho? Ano po yung sa tingin ninyong masasabi mo, sir, na dahilan kung bakit pinupuntahan po kayo ng mga tao? Kasi kung tutuusin po, medyo may kalayuan nga siya in some sense. Pero kung susumahin po yung biyahe din, it's only 20 minutes away sa palengke. Especially kapag may sariling sasakyan ng tao, 15 minutes away. So medyo malayo nga po siya, pero yung kaya pong i-offer ng lugar para sa mga individual, yung comfort po, kasi everyone is welcome in this place. All walks of life. Magsasaka, may kaya, lahat po. Kasi tulad nitong pansit natin, ito, ganito kalaki, it could serve 2 to 3 persons po. Na ganitong pansit. Madami. Pero pag yung ibang gusto ng medyo heavy meal, ganyan, yung meron din po tayong mga ribs, barbecue, inihaw na tilapia, inihaw na chito, yan po. And then mga sinugno. So lahat po, kumbaga, according din sa budget ng pwedeng kumain yung mga naanito. At yung target client po ninyo, target customer ninyo, hindi lamang humahangga diyan sa, let's say sabihin natin, malapit naman ang Kabayanan, 20 minutes lang. Considering na ito ay nautical highway to di ba? Coming from Samar, di ba? Saan dumadaan dito. Katiklan. Katiklan. Dadaan dito sa ating, ito ang gateway natin, itong Calapan na pier natin So dito, maraming pumupunta rito, maraming nakakatikim. At alam na nila rin itong lugar na ito. Biyaya po ng Panginoon na part na rin po ng tourism. Natitigilan din po ng mga ibang biyahero. So yun po yung maganda rin sa area natin na sana patuloy pa rin magkaroon ng mga ganitong klase mga businesses para sa lungsod po ng Calapan. Okay. Sabi ni partner kanina, bakit tinitigilan ito? Alam ko meron kayo mga specialty rito na kapag sinabi ng gustong kumain, na doon tayo sa Arseñas. Why Arseñas? Di ba? Kasi alam nila, meron silang merong kakaibang pagkain dito na hinahanap-hanap nila. Alright, gusto po namin madinig sa inyo, ano yung mga bestseller na tinatawag ninyo rito? Ano yung mga pagkain na hinahanap-hanap? Particular, nung mga dumadaan dito sa Nautical Highway. Na pwede nyong ipagmalaki. Actually, wala pong specific na specialty, but we could offer varieties. Okay. So, meron po, pero yung kumbaga, yung titigilan, bibingka, pansit, lomi. Okay. Kasi yan po yung mabilis kainin din Pero meron din po tayong mga sizzling na mga tilapia, sizzling pampano, and then yung mga sinugno. Tapos meron din po tayong mga goto, papaitan, na masasabi nating quality. Okay. Tulad ng goto po natin, hindi siya katulad sa ibang lugar na halos kasama na ng lugaw. May kanin. Kung tawagin, Ito po, goto, tapos may papaitan. So talagang, yun yung authenticity na meron tayong kayang i-offer na why Arseñas? Kasi, nadun lahat ng maraming choices. Hindi siya focus on one product. Kumbaga, marami pong produktong pwedeng kainin na naaayon sa budget ng mga gustong kumain. Very good. Mapaturista man or galing sa ating mga kababayan mismo dito sa Calapan, Mindoro. Yung pricing natin, sir, masasabi nating masa. Kayang-kaya ng ating mga kababayan. Pero kalidad ang lasa. Isa, sir, sa dahilan din na pinupuntahan po rito, yung ambience. Yung ambience ng inyo pong lugar, kahit nga yung anak ko, talagang malilibang. Yung aking anak partner, madalas nagaya dito. Alam mo, sa pinupuntahan niya, yung mga isdang nakikita rito. Sir, kaninong konsepto ito? Na ganito ba talaga ang plano ninyo dito sa Arseñas, sir? Yung sa konsepto po is sa aking ama, sa aking mga magulang, sa aking ina. So,
Kasi yan po maganda sa marriage eh. Kapag magkatulungan ang isang That's it. ang ama Tama. at ang isang ina, laging may unity, Ah. nagpo-produce ng magandang resulta. Particular sa negosyo. Particularly sa negosyo, sa lahat po ng aspeto ng buhay, basta mag-asawa, laging magkasama, may magandang resulta. Tulad po ng mga dati tilapia. And then, they envisioned na, oh, sige, lagyan naman natin ng koi para malibang ang mga bata. And then, yun po, nagsimula po sila mag-ipon. And then yun, unti-unti po silang bumili ng mga koi hanggang lumaki na po yung mga koi. I see. Oo. Yun, oo. Alright. Pinag-uusapan natin kanina yung pagkain. Dito ba sa inihahain ninyo? Well, araw-araw, maraming pumupunta rito. Araw-araw na isi-serve ninyo yan. Matanong ko, hindi ba kayo naman nauubusan ng supplies? Kayo ba ay merong sariling pinagkukuhanan at kayo na mismo nagpupili? Katulad nga sa bibingka, sabi nga ninyo, maselan kayo. Hindi kayo gumagamit ng launa bigas. Kinakailangan yung bago. Well, hindi natin alam kung paano paggawa niyan. Baka yun nga ang tama. Alright, sa ibang mga pagkain, katulad ng halimbawa, tilapia, hito, di ba? Normally sa negosyo, partner, ay nagiging problema yung supply. Di ba? Okay ang demand. Problema, supply. O di, wala ka may... Alright, sa bahagi po ninyo, paano ninyong napapaikot ito? Maganda po lagi sa isang negosyo, sa mga kababayan din natin na maunawaan nila, yung pag-iinventaryo ng mga gamit. Okay. So, kailangan ma-monitor ang supply and demand, especially sa anong buwan na ba meron tayo ngayon. January, February, March, especially March, April, May. Summer season. Yes. So, may mga nagpe-prepare na po kami na maraming yung masasarap nating halo-halo. Sarap din ng halo-halo rito, partner. Yung mga coolers na nagugulat, yung iba na may durian pala sa halapan. Kasi when we say durian, laging kalakip, Davao yan. Davao. So magugulat sila, ay meron tayong sariling produce. So when we speak of produce, kung maubos na o hindi, confident po yung ating Arsenyas na hindi tayo ganun mawawala ng produce. At hindi naman po sa pagiging maselan, pero gusto lang po nating iserve sa mga naghirap sa kanilang mga kabuhayan, sa kanilang pera, na makatikim ng kwalidad na produkto. So kasi ang mga magulang ko nga po ay laki sa bukid. So alam po nila yung value ng pera na gusto nila lang maibigay sa mga katulad natin na mga simpleng mamamayan. So kayo ba, sir, dito sa pagmamanage po ng Arsenyas ay hands-on o may mga tao kayong maasahan na ninyo saan sila ang gumagalaw dyan? Paano bang sistema nyo, sir? Ang maganda po sa sistema, naging hands-on po talaga ang mga magulang ko mula sa pagka-conceptualize dito, and then ipinasa po sa aming mga staff. So yung quality ng work, yung linis ng kusina, na-manage po ng maganda. Kaya mapapansin po natin, even the whole ambience, pang-family. Family-oriented, sir. So yun po yung talagang tinarget na para matrain yung ating mga staff din po. Nasabi ninyo yan. Maraming mga negosyante, particular yung ganitong uri ng negosyo, hands-on talaga, Pero, papaano yung mga pamamaraan ng pagluluto? Merong ilan na nagsasabi na ang timpla niyan hindi pwedeng baguhin. At amin lamang yan. Considering na sinasabi nga ninyo na ipapamana yan doon sa mga staff ninyo dahil hindi naman po pwedeng pang may-ari ang siyang magluluto at mag-ahalo diyan. Kung ba kayo doon, what I mean ay stricto kayo pagdating doon sa mga ingredients na kahit pa sabihin ng inyong cook, magaling na cook ako. Hindi po pwede. Kinakailangan, ito dapat ang magilasan yan. Sa inyo po ba, paano sistema nyo? Para lang mapanatili, yung lasa, In respect naman po dun sa may mga gagaling din panlasa, open naman po kami sa ganong suggestion. Okay. Pero kapag sa mga na-establish na po yung mga lasa, then we standardize it. So para lahat, hindi nagbabago yung lasa. Yun. Importante kasi yung Maintain, lasa di ba? Ma-maintain, di ba? Oo. Kasi there was a time na kakain ka, bakit ganito? Nung nakaraan, ang sarap nito Di ba? So alam ko, one of the technique ng mga ganitong negosyo, yung ma-maintain yung lasa nung isinuserve. Di ba? Oo. So sa ngayon, sa laki ngayon ng sa pag-unlad ngayon itong Arsenya na nagsimula, sabi nga ninyo na ganun lamang at heto na siya ngayon. Ilan ang mga tauhan na natin ngayon? Roughly estimate po kasi
mga nasa 20 katao. Puro mga taga-Kalapan yan. Opo, Okay. para hindi na rin po sila mag-Maynila kasi mahal ang buhay sa Maynila. Oo. So we could offer here na meron din sila na hindi na rin nila kailangang lumabas. Oo. So, ang ganda, di ba? Generate ng trabaho. Oo. Pero, Employment. yes, oo. Ating mga kababayan. Pero, meron sa bawat negosyo daw, merong up and down. Totoo yan. Di ba? There was struggle. Kung ano-ano yan. Alright. Actually, dumaan tayo sa pandemic di ba? At inabot ninyo yung pandemic, I'm sure. So, paano ginawa ninyong paraan yan? Para ma-maintain at consistent, dire-diretso, tuloy-tuloy, up to now, heto pa rin ang Arsenia. Especially yung sa part ng mga empleyado. Yes, Kailangan empleyado, yes, oo. magtuloy-tuloy din. Kailangan kumita yung mga empleyado ninyo. Paano yung ginawa sa? Paano Baka nyo sakali, nalampasan? mga nanonood natin, makapulot di ba? Ng mga pamamaraan. Nung panahon ng pandemya, hari nawa ay wag nang maulit. Maulit, yes. Kasi masakit sa kalooban. Mm. Ang nangyari po nun ay, biyaya ng Panginoon, open po ito So, nung nag-open ang city government, na pwede ang mga alfresco kung tawagin, o mga open air, tuloy po yung operations namin. So, yung mga staff din po, tuloy din yung pasok. Tuloy din ang hanap buhay. Pero we were strictly following the protocols. Yes. Yung mga distancing at that time. Oo. So, may alternate schedule po kaming lahat. So, para hindi ma-prevent yung spread ng virus, but at the same time, hanap buhay pa rin ang mga tao. Yun po, yung ginawang strategiya ng mga panahong yon. And then, naging open din po at that time yung mga delivery. Oh, yeah. Nabuhay dyan yung delivery. Para rin po, tuloy po rin, maging income generating pa rin po at may maipapasweldo sa tao. Yun, oo. So, kaya eto ngayon ang Arsenia, tuloy-tuloy pa rin partner. Like katulad ng ilang mga negosyante na iba't ibang uri ng pamamaraan na ang kanilang mga tauhan ay hati-hati ng araw. Shifting. Just to maintain yung kanilang kabuhayan kasi Tama po. pare-parehas tinama. May-ari at nagtatrabaho, tama dyan di ba? And even kayo po, operator kayo ng ganitong kainan. Alam ko, medyo humina rin ang kita ninyo. At mabuti na lamang, yun nga, na-maintain ninyo sa inyong mga pamamaraan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mga kaibigan, itong palatuntunan ito, magsisilbing ehemplo to para partner, di ba? Sa layo na ng ating punong lungsod na hindi lamang makapagbigay ng serbisyo, kung hindi maging bukas ang pangunawa nila sa ganitong larangan. At malay natin, di ba? Someday, meron isang negosyante na nagsimula sa ganun, mamaya umaseso. Okay lang ba sa inyo, sir, yung mga katulad ng mga, kasi may mga kwan dito, yung kainan, tabi-tabi. Anong masasabi ninyo sa ganung konsepto? Competition. Competition, Actually, maganda po ang competition sa isang syudad. Ini-encourage din po namin yung ganong klaseng competition para naman mag-circulate din ang pera sa ekonomiya. So maraming choices ang tao, maraming pagpipilian, at maraming hanap buhay na maipapanganak. Maraming Alapeño or Mindoreño ang magkakaroon ng trabaho. So magandang marami rin po mga businesses sa maipanganak, matulungan din po ng ating city government yung magkaroon din po ng programa na matulungan yung mga gustong mag-start up. So maganda po sa aming pananaw, magandang may competitor. Hindi na po tayo malalayo sa tulad ng yung malalaking fast food restaurants. Pansinin nyo, tapatan sila. So it is good for their business. So for our local business, on our view, mag-work din sa atin yun. Kasi nag-work sa ganong klaseng concept. So maraming hanap buhay ang mapuproduce, maraming pamilya ang masusuportahan, maraming estudyante makakapag-aral. So ganun po yung magandang competition, healthy competition sa isang lugar. Maganda mindset, partner? So mali pala, partner, yung thinking na gano'n na pag kami nagtayo sa katabi niya, nagagalit. Natatakot. At baka matalo siya nung katabi niya. Pero maganda pala yun. Maganda mindset ni Sir, At patunay lamang na talagang kapag ganyan ang mindset ng ating mga Kalapeño, tuloy-tuloy ang hanap buhay, tuloy-tuloy ang negosyo. Ayan. At sa bahagi naman po ng city government, alamin naman po natin, may mga pinatutupad pong mga ordinances ang city government, particularly single-use plastic. Ano po? Kamusta po yung compliance po natin sa mga ini-implement po ng mga ordinances? Nakaka-adapt ba? Hindi ba kayo nahihirapan, sir? Sa mga unang stages, nag-devise
na po kami kung paano yan single-use plastic. Mm. Kasi nung pinanganak po si Arsenias noong 2016, nagsimula na po talaga kami yung mga malesen yung paggamit ng plastic. Oh, see, very good. So yun po yung naging concept. Kasi mapapansin nyo nga po, may recycle. Reduce, recycle, reuse. So yan na po yung naging concept talaga na maging eco-friendly. Kasi parang sa ambience din po, maging maaliwalas sa ating... So hindi bagong bagay sa inyo yan. Talagang naka-mindset na kayo dyan. Yung pagdating sa environmental friendly, yung inyong negosyo. Hindi naman sa prepared kami. Pero open na po kami sa ideyang papunta tayo. Idea. Okay. Magaling. Tsaka bumabagay dito sa lugar eh. 'Di ba? Gaya nito, mga dahon, mga ginagamit nila rito. Sir, in terms naman of yung niyo ng business nyo. Pag-rin nyo ng business, pagbabayad, hindi ba kayo naman natatagalan? Nakatutulong ba yung sistema ng kasalukuyang administrasyon sa kung papaano yung mga negosyante natin maalalayan? Yung ease of doing business, partner. Yes. Sa partner nyo, nararamdaman ba ninyo? Yung sa ease of doing business, malaking tulong po yung teknolohiya, yung pagbilis ng sistema. So nakakapag-comply po agad tayo sa tulong ng mga empleyado rin na mga nasa city government. So malaking tulong din po yan. Hindi ka talaga mahihirapan. At saka makikita natin yung tulong ng city government sa kasalukuyan sa mga negosyante katulad ng ginagawa natin na ito. Di ba? One of the how to promote, di ba? Yung sapagkat ang sabi nga ng ating punong lungsod, pagtagumpay ng bawat isang mamamayan, pagtagumpay din po ito ng lungsod ng Calapan. Ganun ang konsepto ng ating punong lungsod. Kaya nga po nabuhay itong palatuntunan ito. Pero tutuwa kami at ang inyong pananaw ay nagiging kaisa ng city government kung paano maging eco-friendly, environmental friendly, at gano'n naman pala ang mindset ninyo. Pero balik tayo sa pagkain. Nakakagutom May napapansin ako rito. Sabi nga nila, meron din kami, sabi ng ibang probinsya. Quezon, Batangas. Yung goto. Goto, di ba? Sa amin na dinadali pa sa Batangas. Pero galing sa amin yan. Meron din kami yan. Alright. Ano yung kaibahan naman dito? Well, pare-parehas go-to yan, di ba? Pero ano yung pwede na sabihin na, kakaiba rito? Sa aming pananaw po, hindi naman may mga special na ingredient. Okay. Pero ang kaya nating i-serve sa kanila ay quality products. Okay. Freshly produced atin, and then yung kaginhawaan ng kakain dito sa lugar. Yun po yung kaya natin. Yung sabi mo kanina, yung ambience, yung lugar, at saka sariwa, di ba? At saka importante yung mura, masa. Di ba? Sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay ngayon gusto ng tao kumain ng masarap, kumain ng marami, pero mura. Di ba? Ganun ang Arsenia sa ngayon. Yes po. Minentain po yung ganoong mindset na ipamana ng mga magulang, ng aking mga magulang down to sa mga pagpuproduce po ng ganitong klaseng products. I see. So sir, ang laki na ho ng improvement ng Arsenia. Sa tingin po ninyo, may naisip pa kayo na idadagdag po dito sa Arsenia? Saan po patungo ang Arsenia sa mga susunod pang mga taon, sir? Kung loloobin at pagpapalain po ng Panginoon, magkakaroon din po sana ng maliit na branch sa Puerto Galera naman. Yan. So para ma-boost din po ang tourism ng buong, hindi lang ng ating lungsod, ng Calapan, pero even ng Puerto Galera, at marami rin po mga businesses din sana para mapaunlad ang buong Mindoro mismo. And then speaking of din mga businesses, ang Arsenias po ay may katabi din na Twin Gens pa. Saan nagpapamasahe din po yung mga empleyado ng ating syudad, city government, private or public sectors. Maganda yan. Na nare-relax din po sila. At marami rin pong ino-offer, kasi sa kapatid ko po yun Marami po silang ino-offer na promo from time to time. Mother's Day, Father's Day, yung mga ganun. Nabanggit ninyo, nabanggit niya part of tourism, tourism. Alam ko, pag-ulad ng turismo, yan ang inaabangan ng may mga katulad ng ganitong negosyo Di ba? Sapagkat aabangan mo diyan, hindi lamang local tourist, even the foreign tourist. Kung sakasakali ba sa kasalukuyang kalagayan ng Arsenia ngayon, hindi naman natin maiiwasan.
yung Puerto Galera, yung nautical highway natin dito, ang mga turista, local man or foreign, dumadaan dito eh. Ang Arsenia ba, pwede natin sabihin na we can accommodate lahat yung mga yan, na pwede na natin ipagmalaki na, oh, we are here in Arsenia, na eto kami, pwede namin kayong accommodate dito sa lungsod ng Calapan? Sa biyaya po ng Panginoon, masasabi po natin, kaya natin. Okay. Oh, yun ang importante. Yung At kaya. siyempre, may mga nagtatanong diyang partner, gaya ng mga iba nating na-interview, open sila for franchise na, yung ibang establishment dito. Ang Arsenia Suba, sa darating pong mga taon, pwede na rin nating sabihin na kayo ay open na sa pagpa-franchise. Kung loloobin po ng Panginoon, Walang masama, ano, di ba? we are open to the idea po. Oo. Oo. So, sa malaot madali, sabi nga, ay walang negosyanteng hindi nangarap ng ganyang pag-unlad. Ano, Pero ang importante, sa narinig ko nga sa inyo, importante quality. Lalo na, well, kahit ano naman negosyo, importante quality sa produkto. Ano, Kasi paano ka maging competitive at yung inaasam mo, sasabihin natin na kaya namin yan, di ba? Kaya namin accommodate yan, lalo pa nga ito, may mga katabing negosyo na rin na silang ino-offer. So, malaot madali. Alam natin, darating ang mga bagay na yun, kung saan yan po, mga kaibigan, ang buhay na layunin na makikita po natin sa isipan ng ating punong lungsod, Mayor Malu Murillo, iangat, tandaan po ninyo, maiangat, umangat ang kabuhayan, pamumuhay ng bawat isang Kalapeño dito po sa lungsod ng Calapan. Kaya siguro po sa inyo, sir, at I think marami tayo na pag-usapan, ano pa ba sa tingin nyo, yung hindi namin na itanong sa inyo ng aking partner na tingin ninyo, itong Arsenia, heto, pagkain namin dito, yun talagang sasabihin natin na pwede nating ipagmalaki. Na ito ang Arsenia, hindi naman kayo kumparahan ba yun? Di ba? Pero bahagi yata ng negosyo yan eh. Di ba? Bahagi ng negosyo yan. May kanya-kanyang ipinagmamalaki yan eh. Kaya may bestseller eh, di ba? Oo. Yung katulad yung mga hito ninyo, sinunog na yan, di ba? Sinugno. Oo. Na yan eh, sariling ani yata yan. Hindi po sa sariling ani, pero galing po sa market mismo natin. Sa market natin. Yes. Oo. Pero about the fish, sir, yung bang siniserve na, alam ba, itong tilapia, ito na ba yung nagagaling dito sa fish pond din niyo? Hindi po. Hindi. Kasi ito po ay talaga siya. Pangkain, pang-consume. Ito po, pang mga bata talaga to. Mga tilapia dito dito eh. Pang mga display. Or lang, yung panoorin lang ng mga bata, kumakain. Akala ko yung tilapia na siniserve, galing na rito sa fish pond nila. Ako, parang gusto kong kumain ng kuy. Masarap din daw yung kuy. Pero yung sa mga isda po, nag-devise din po ang aking ama na magkaroon ng hito. Doon. Very good. Yung sa likod po, yun. Yung hito, ano yun? Doon Culture talaga. Okay. Okay. Sige. At sir, baka meron ka pang bigay pa rin natin uling pagkataon kay sir para ma-promote pa natin mabuti itong Arsenia. At baka may nagtatanong. Baka may nagtatanong. Bakit meron kang ganyan? Ano ba ito, sir? Ano po ba ito? Chocolate de Chocolate. Baterol. Yan ang medyo wala sa kanila yata. Bibihira lang to. Oo, alam ko. Ayan ang tunay na tsokolate. Yung Baterol na yan. At dito lamang yan sa Arsenias. Parang dito nga lang meron. Dito ko lang nakita, parang ngayon ko lang nakakita ulit ng ganyan eh. Na meron parang panghalo na pampokpok na original talaga. Oo. Yan talaga yan. At ngayong summer po, mamaya, ilalabas naman po natin yung ating halo-halo. Ngayon. Yung mga binanggit nyo kaninang coolers. And then ang tamang pagkain po kasi noon ay para siyang ice cream. Kasi nandun din po yung sarap niya sa toppings at sa yelo. Para hindi po siya mabilis matunaw. Hindi na kailangang haluin, sir. Hindi na natin. Though naging halo-halo siya kasi ingredients is halo-halo. Kakaiba, So hindi applicable dito, partner, yung kasabihan na habang lumalalim daw yung halo, sumasarap. Dito kasi ice yung nasa ibabaw, yung ingredients na nasa ilalim. Kaya sabi niya parang ice cream. Dito inverted. Nandito yung masarap muna. Hanggang baba po. Hanggang baba.
Yan po yung Arsenias na sinasabi nga natin, pwedeng pagmalaki ng lungsod ng Calapan. Okay? So, muli, Baka may dadagdag pa si Sir Renan. Magpapasalamat po kami sa city government na feature po itong ating lugar at para ma-boost din ang turismo, kabuhayan, ekonomiya at yung buong quality of life ng buong hindi lang ng Calapeño pero ng buong Calapan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. At tulad ng dati mga kaibigan, ito po ang inyong nakasama sa negosyo at iba pa. Rolly Di Macali po, magandang araw sa inyo lahat. At ako naman po inyong lingkod, Junard Acapulco. Maraming salamat pong muli sa patuloy pong pagsuporta sa ating pong programa, negosyo at iba pa. At maraming salamat sa MIS. Siyempre, kung walang MIS, yung setup. Maraming salamat kay Sir Mervin sa CIO, kay Sir Baron Venturina. At siyempre sa ating pong City Mayor Malu Flores Murillo. Marami pong salamat. Okay. Maraming salamat, sir. Thank you. Okay. Sir, thank you. Thank you. Ganda, ganda. At ibang idea naman ito na po. Paano natin tinitingnan yung participatory governance? Kasi it is very clear that the People's Council Advocacy Agenda is participatory governance. Klaro yan, malinaw sa bawat isa, na kaya nabuo ang People's Council ay para sa participatory governance. Alam mo kasi ang People's Council napakalaking tulong sa Guardians Coordinating Group. Sila yung nagrehistro sa amin para mapasama sa city, para tumulong sa amin sa pagpapaunlad ng mga halamanan. At ang People's Council sa pangunguna ni Ma'am Doris Milgar, siya na po ang namahala sa amin sa pagbibigay ng mga papeles ng mga kailangan namin, katulad ng mga pananim, pataba dito sa aming mga halamanan. Napakalaking tulong nun. Really a collective effort made by the People's Council. At yun nga po, napakaraming benepisyo na aming nakukuha sa gobyerno. Na katulad na nga po ng mga binhi, yung kasunod po na may mga voucher pa. Tapos kami po ay pinagkalooban na rin ng mga makinarya. Yun po ang aming masasabi dito sa aming barangay Managpi. Since we are existing, we are doing what is best for the people's organization, for the CSO community, I think we're there. Nagpapasalamat kay Mayor Malu Murillo dahil po sa dinami-dami po ng mga nagdaang panahon sa lahat ng mayor, ngayon lang po kami nakaramdam na may isang ina na gumabay sa amin upang kami ibigyan ng trabaho, ng pagkakakitaan kaming mga ina na nasa bahay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil kami po ay inyong tinutulungan. Lalo't higit po, lalo na po ang anak ninyo, tinutulungan niyo rin po kami. Sir Ace, thank you po. Ma'am Mayor Malu, thank you po ng marami sa inyo. Hindi po namin makakalimutan ang tulong ninyo. At ito po ay aming palalaguin, huwag po kayong mag-alala. Salamat po. Ako po si Elisa Barrientos, nagtatrabaho dito sa PSA, Philippine Statistics Authority. Well, overwhelmed kami kasi especially kayo ang pumunta dito sa amin sa office namin para makaklaim yung free anti-pneumonia vaccine. So, imbis na kami yung pumunta doon sa mga ahensya ng government natin for this health benefit, kayo mismo yung pumunta at kami lahat ay nakita nyo. Lahat kami from the lowest and highest position ay na vaccine. Ako si Lenny Ario Florido, ang Regional Director ng Philippine Statistics Authority, Mimaropa.
napakahalaga ng programang ito. Sa totoo lang, ang aming tanggapan, siyempre, ang ano ng management ay maging yung malusog, maayos ang mga ano ng mga empleyado niya. So, sa human resource namin, isa sa ano namin ay yung kalusugan ng mga empleyado. And with, mapapansin natin na marami ngayon yung may sipon, may ubo, or nagkakasakit, laging absent, nilalagnat. So, minarapat ko kasi ako ay mayroon ng pneumonia vaccine. So, napapansin ko na medyo maano ako. Hindi ako sipunin, hindi ako maano, at saka flu vaccine. So, sabi ko, tinanong ko, hindi kasi ako taga rito sa Oriental Mindoro, taga Marinduque kasi ako. So, tinanong ko sila, yung mga staff ko, wala ba dito na proyekto o programa na nagbibigay ng libreng bakuna? Para naman yung mga empleyado na, para tayo, mga empleyado natin ay magkaroon at nang maproteksyonan naman sila sa mga sakit na nangyayari sa ngayon. So, ang ginawa ko bilang head nila, ay sumulat ako kay Mayor kasi sabi ni Ma'am, pwede po tayong sumulat kay Mayor kasi may mga programa po si Mayor na ginagawa para po nga sa mamamayan ng Oriental Mindoro, ng Calapan City. So sumulat ako at nagpapasalamat ako ng marami sa ating butihing Mayor, kay Mayor Malung Murillo kasi ang bilis ng sagot niya. Tapos pumunta sa akin nung isang linggo ba yun o nung isang araw na pupunta daw at magbabakuna. Siyempre ako as the head of the regional office, tuwan-tuwa ako para naman yan sa kaigihan o kabutihan ng aking mga staff para maproteksyonan din at ayaw ko din nung laging absent sila dahil may sakit sila.